Mga pinakadelikadong railway or tren sa buong mundo. Kasama ang Pilipinas. Mr. D. Number 13, PNR. Ito'y naging murang sakayan ng libu-libong Pilipino, ngunit hindi may kakaila ang panganib sa lumang sistema nito. Maraming bahagi ng riles ang nasa mismong komunidad. May mga ilegal na tawiran, sirang bakod at pagkakataon nakakapit ang mga tao o sasakyan sa paparating na tren. Naranasan din ng PNR ang derailment, banggaan, pagbaha at madalas na pagkakaantala dahil sa luma at kulang na infrastruktura. Sa ngayon, suspendido pa rin ang regular na operasyon nito sa Metro Manila mula March 2024 pa upang bigyan daan ang North to South Commuter Railway. Gayunman, may limitadong biyahe pa rin sa ibang lugar. Number 12, Kuranda Scenic Railway sa Australia. Sa unang tingin, parang tourist postcard ang Kuranda Scenic Railway sa Queensland, Australia. May rainforest, waterfalls at tanaw ang Barron Gorge. Pero huwag kang magpapalinlang sa ganda nito dahil ang riles na ito ay literal na nakadikit sa gilid ng bundok. Umakyat ito mula Cairns papuntang Kuranda. Dumadaan sa matarik na bangin, 55 bridges, 98 curves at 15 hand-carved tunnels. Noong ginagawa pa ito noong late 1800s, napakahirap ng kondisyon. Isipin mo, ang mga manggagawa noon ay naguhukay ng tunnel sa bato, may ulan, landslide at walang modernong equipment. Ngayon, safe na itong tourist railway pero ang danger factor nito ay nasa lokasyon. Isang lumang engineering marvel na nakasabit sa rainforest cliffs. Kapag umulan ng malakas, ramdam mo kung bakit hindi biro ang riles na dumadaan sa bundok. Number 11, Darjeeling Himalayan Railway sa India. Kilala rin ito bilang toy train pero ang pangalan na cute kabaliktaran ng ruta. Ang Darjeeling Himalayan Railway ay makitid na railway na umaakyat mula New Jalpaiguri papuntang Darjeeling sa West Bengal, India. UNESCO World Heritage Site ito pero isa rin ito sa nakakakabang mountain railway dahil dumadaan ng tren sa matitinding curves, zigzags at mismong tabi ng kalsada at kabahayan. Ang unique dito, hindi siya high speed. Mabagal lang siya pero dahil makitid ang riles at matarik ang akyatan, ramdam na ramdam mo ang taas. Sa ilang bahagi, parang dumadaan ang tren sa harap mismo ng tindahan, bahay at palengke. Ang delikado rito ay hindi dahil reckless ang operasyon, kundi dahil ang ruta sobrang dikit sa bahay ng tao at sa natural na tren sa Himalayas. Isang landslide lamang, maling tawid o obstruction sa riles. Hay, malaking problema agad. Number 10, Alishan Forest Railway, Taiwan. Isa sa pinakamagandang mountain railways sa Asia. Pero kung pag-uusapan ay difficulty, matindi ito. Mula halos 30 meters above sea level, umaakyat ito hanggang mahigit 2,200 meters. Dumadaan ito sa 47 tunnels at 72 bridges habang palit ng palit ang klima, mula tropical forest hanggang malamig na mountain area. Ginawa ito noong panahon ng Japanese rule para sa logging, kaya hindi ito originally pang tourist. Panghakot ito ng kahoy mula sa bundok, kaya ang riles nito ay dumadaan sa makipot, paikot-ikot at madalas foggy na ruta. Ang Alishan area ay prone din sa bagyo, landslide at earthquake, kaya kahit sikat ito sa sunrise views, ang tunay na kwento nito ay engineering survival sa gitna ng bundok. Number 9, Minami Aso Railway sa Japan. Kapag itong pinag-usapan, iniisip natin agad, safe, malinis at precise ang Japan. Pero ang Minami Aso Railway sa Kumamoto ay kakaiba dahil dumadaan ito sa malapit na lugar ng Mount Aso, isa sa pinaaktibong volcanic area sa Japan. Ang danger factor dito ay hindi lang bangin, kundi bulkan at lindol. Noong 2016, Kumamoto earthquake. Grabe ang pinsala sa riles at infrastructure nito.
May mga bahagi ng linya na hindi agad na ibalik at inabot ng mahigit 7 taon bago tuluyang nag-reopen ang buong route noong 2023. Ang railway na ito ay patunay na kahit advance ang isang bansa, kapag kalaban mo ay lindol, fault lines at volcanic terrain, walang pwedeng magyabang. Ngayon, isa na ulit itong scenic route pero dala pa rin ito ang alaala ng lakas ng kalikasan. Number 8, Sikubang Bridge or Jakarta-Bandung Railway sa Indonesia. May riles sa pagitan ng Jakarta at Bandung na dumadaan sa Sikubang Bridge, isa sa pinakakilalang railway bridges sa bansa. Ang tulay na ito ay nasa West Java at nakatayo ng mataas sa ibabaw ng lambak. Kapag nasa train ka at tumawid dito, hindi mo lang nararamdaman ang takbo ng tren, mararamdaman mo rin ang taas. Ang ruta na ito ay matagal nang mahalaga sa transportasyon ng Java, pero ang Indonesia ay nasa Ring of Fire, kaya kasama sa risk ang earthquake, landslide, volcanic terrain at heavy rains. May mga bahagi ng ruta na dumadaan sa matatarik na bundok at ravines, kaya kahit regular railway ito, ang natural hazard sa paligid ang nagpapatas ng peligro. Maganda siya sa drone shot, pero kapag ikaw ang nasa bintana, ibang kaba ang dating nito. Number 7, White Pass and Yukon Route, Alaska at Canada. Ang rutang ito'y ginawa noong Klondike Gold Rush. Ibig sabihin, railway ito na isinilang sa panahon ng Gold Fever. Panahon kung kailan libu-libong tao ang sumugal para sa ginto. Dumadaan ito sa matatarik na bundok, yelo, bangin at makikitid na ledge sa pagitan ng Alaska at Yukon. Ang riles na ito'y tinatawag na engineering wonder dahil ginawa ito sa halos imposibleng terrain. May bahagi na ang tren dumadaan sa gilid ng cliff, habang sa baba ay malalim na bangin at malamig na wilderness. Ngayon, tourist train na ito, pero ang landscape pareho pa rin. Snow, fog, rock face at matataas na drop. Ito yung klase ng biyahe ng view breathtaking. Literal, pwedeng magpahinga ka ng malalim at kakaba-kaba pa rin. Number 6, Nilgiri Mountain Railway sa India. Ito ay kilala bilang isa sa pinaka-steep railway routes sa India. Gumagamit ito ng special rack and pinion system sa ilang bahagi para kayanin ang matarik na akyatan papuntang OT. Ang train ay dumadaan sa forests, bridges, tunnels at sharp curves. Mabagal ang takbo pero ang gradient ang nagpapadelikado dito. Kaya mountain railway, hindi speed ang kalaban, kundi gravity. Kaya kailangan ng special engineering para hindi mawala ng kontrol pababa o hirap umakyat pataas. Heritage railway ito ngayon, pero ang itsura ng ruta ay parang classic adventure film. Usok, bundok at riles na nakikipagsapalaran sa taas. Number 5, Pamban Railway Bridge Route sa India. Kung takot ka sa dagat, huwag kang basta sasakay dito. Ang Pamban route sa Tamil Nadu tumatawid sa Palk Strait papuntang Rameswaram. Ang lumang Pamban Bridge na binuksan noong 1914 ay isa sa pinaka-iconic na sea railway bridges sa India. Isipin mo, ang train na dumadaan habang sa magkabilang gilid dagat, hangin at alon. Delikado ang lugar dahil cyclone prone ito at malakas ang hangin. Sa kasaysayan, ang rehiyong ito ay tinamaan ng malalakas na bagyo, kabilang ang trahedya sa Dhanushkodi noong 1964. Ngayon, may bagong Pamban Bridge na mas moderno at vertical lift design, pero hindi nawawala ang danger factor ng ruta. Dagat, corrosion, high winds at tropical storms. Kapag tumawid ang train dito, parang pinatunayan ng tao na kaya niyang hamunin ang dagat, pero dapat may respeto pa din. Number 4, Tren a las Nubes, Argentina. Ang ibig sabihin nito ay train
to the Clouds at bagay na bagay ang pangalan. Matatagpuan ito sa Salta, Argentina at umaabot sa mahigit 4,200 meters above sea level sa bahagi ng La Polvorilla Viaduct. Sa taas na yon, hindi lang bangin at kalaban mo dyan, pati oxygen. Ang ruta na ito ay may tunnels, bridge, viaducts, spirals at zigzags. Ginawa ang ganitong design para makaakyat ang tren sa Andes nang hindi sobrang tarik ng gradient. Pero isipin mo ha, habang tumataas, numinipis ang hangin, lumalamig at lalong nagiging harsh ang teren. Para kang nasa pagitan ng langit at bato. Para sa turista, once in a lifetime ito, pero para sa engineer, ito ay isang malaking puzzle na ginawa sa isa sa pinaka-challenging mountain environment sa mundo. Number 3. Qinghai Tibet Railway sa China. Ito ang railway na literal na nasa bubong ng mundo. Ang tren na ito ay umaabot sa Tanggula Pass, mahigit 5,000 meters above sea level at tinuturing na pinakamataas na railway line sa mundo. Sa ganitong taas, ang problema ay hindi lang riles. Problema ang altitude sickness, permafrost, lamig, snow at oxygen level. May mga train dito na may oxygen supply dahil sa taas ng biyahe. Malaking bahagi ng railway ay nasa higit 4,000 meters above sea level. Ang engineering challenge dito ay sobrang laki dahil ang lupa sa permafrost pwedeng gumalaw kapag natunaw, kaya kailangan ng special design para manatiling stable ang track. Hindi ito horror style na delikado ha, pero itong klase ng danger na tahimik. Pero pag nagkamali ang engineering, ang kalikasan ang maniningil. Number 2. Chennai Rameswaram or Pamban Sea Crossing Legacy, India. Ihihiwalay natin ito sa mismong bridge route dahil ang historical danger ng Rameswaram line ay sobrang bigat. Ang lumang rail connection papuntang Dhanuskodi ay nasira noong 1964 cyclone at may passenger train na tinamaan ng matinding storm surge. Maraming buhay ang nawala at ang Dhanuskodi ay tinawag na ghost town matapos ang trahedya. Ito ang dahilan kung bakit isa ang lugar na ito sa pinaka-nakakatakot na railway history sa Asia. Hindi lang siya dahil mataas ang tulay o magandang tanawin. Delikado siya dahil napatunayan na ang kasaysayan na kapag nagsabay ang dagat, hangin at bagyo, kahit tren pwedeng lamunin ng kalikasan. And at number 1, Death Railway, Thailand to Myanmar. Walang ibang mas mabigat sa kasaysayan at pangalan kundi itong tren na ito. Tinayo ito noong World War II para i-connect ang Thailand at Burma. Ngayon, Myanmar na to. Pero ang totoong dahilan kung bakit tinawag itong Death Railway ay dahil sa napakaraming prisoner of war at Asian forced laborers ang namatay habang ginagawa ang riles. Dumaan ang railway sa jungle, bundok, ilog, bangin, sakit, gutom at brutal na kondisyon. Isa sa pinakakilalang bahagi nito ay ang area sa Kanchanaburi, Thailand, kasama ang bridge over the River Kwai at ang mga cliffside sections. May mga bahagi ng Operation Tourist na ngayon ay dumadaan pa rin sa makitid na gilid ng bangin, halos dikit sa bato habang nasa baba ng ilog. Ang tren na ito ay hindi lang delikado dahil sa itsura ng riles. Delikado ito dahil bawat metro nito ay kasamang may kwento at paghihirap. May mga railway na nakakatakot dahil sa taas, railway na nakakatakot dahil sa bagyo, pero ito nakakatakot dahil sa kasaysayan. Kaya ito ang ating number 1, isang riles na hindi lang dinaanan ng tren, kundi dinaanan din ng dugo, pawis at buhay ng libu-libong tao. At yan ang mga pinakadelikadong railway sa buong mundo. Sa bawat railway na nakita natin, iisang paalala, ang tren simbolo ng progreso pero ang riles laging may kapalit na tapang, engineering at respeto sa kalikasan.
Kaya sa susunod na makakita tayo ng tren na dumadaan sa bundok, dagat o bangin, tandaan mo, hindi lang ito biyahe. Kwento ito ng mga tao laban sa paggawa ng imposible. At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment yung nasakyan mong tren sa listahan. At syempre, sabihin nyo rin kung ano ang naramdaman nyo sa pagsakay dito. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!